Nakalimutan ko talaga. Nais ko pong ibahagi ang paksa ngayong umaga sa ating kalagitnaan, ang panganib at pananagumpay sa sanlibutan. Ang panganib at pananagumpay sa sanlibutan. Ito'y batay sa ating teksto, 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Now nakita ni Juan, narinig, nasaksihan na nilinaw ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa harap ng Ama na ang mga mananampalataya ay nararapat kaiba sa sanlibutan. Lalo't higit hindi dapat matulad sa sanlibutan. At narinig ito ni Juan at nasaksihan na nakita na ito'y ipinanalangin ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesus sa Ama. At ganito ang panalangin niya, John 17, verse 14 to 17. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanilang sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. At ito ang narinig, nakita at nasaksihan ni Juan na ginawa ng Panginoon alang-alang sa lahat ng mananampalataya noon, ngayon at sa mga darating. Ang sanlibutan ay totoong napupuot una kay Jesucristo at ito rin ay mapupuot sa kanyang mga tao, kanyang mga alagad, kanyang mga pag-aari. Kaya kung iniibig mo ang sanlibutan, kaibigan o kapatid, ang sanlibutan ay umiibig din sa iyo. At kung itong dalawang ito ay nakikita at naririnig sa iyo, isang mabuting patotoo na dapat pagdudahan ng kaligtasan mo. Maring ikaw ay hindi Kristiyano o hindi ligtas. Kaya basahin natin ang 1 John chapter 2 verse 15 to 17 upang bigyan tayo ng babala at malaman natin ang mga katotohanang ipapahayag sa atin sa mga talatang ito. Basahin natin ang sabi. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ninyo na kami natuto rito, lumalago ang antas ng aming pamumuhay Kristiyano. Hindi na kami lumalakad sa payo ng masasama. Hindi na kami tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Hindi kami umuupo sa upuan ng mga manunuya. At ang kaligayahan namin ay nasa iyong salita at ito'y aming pinagbubulay-bulay sa tuwing aming itong napapakinggan sa pangangaral at sa tuwing ito'y aming nababasa sa aming mga sarili. Salamat po, Ama, na sa pamamagitan ng katotohanan, napapabanal mo ang aming buhay, sapagkat ang iyong salita ay banal at katotohanan na siya makapagpapalaya sa amin. Nawa biyayaan niyo kami, Ama, na patuloy kaming mabusog, matuto, lumago, tumibay sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy naming pakikinig ng iyong salita. Pagpalain niyo ang aming pakikinig ngayon, O Diyos, na hindi lamang ito
natanggap sa kaliwang tenga at lumabas sa kanan, kundi ito'y matago po sa aming mga puso upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang mga totoong ligtas ay may kakayahang pagtagumpayan o daigin ang sanlibutan. Imposible ang isang katwiran, tao lamang ako. Imposible ang katwiran, mahina ako. Hindi po. Sapagat mismong salita ng Diyos, sa sulat ni Juan, dito sa una, ikalawa at tatlong sulat niya, ay nagpapatunay na ang isang totoong mananampalataya ay mananagumpay sa sanlibutan. So ang kakayahang ito ay hindi sa sarili nating pagsisikap, pagpupursigi o pakikipagbaka, kundi sa pamamagitan ng pagkamasunurin sa salita ng Diyos na siyang kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan ito sa pagliligtas ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus at kapangyarihan ito na tayo po ay ilagay sa tamang buhay katwiran sapagat ang totoong matuwid ay namumuhay sa katotohanan at pananampalataya. So dito po sa ating teksto nagpapahiwatig na kailangang lumago tayo sa kaunawaan ng ating kaligtasan. Sapagkat kung hindi natin unawa ang ating kaligtasan sa simula hanggang sa kasalukuyan, wala tayong paninindigan. Hindi tayo makatayo sa ating totoong pananampalataya. Tulad lamang tayo ng maraming tao na kung saan tinataboy-taboy ng iba't ibang aral, iba't ibang sistema ng mundo, at hindi tayo tumatayo na nabibigyan natin ng luwalhati ang ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, as a Christian, bilang Kristiyano, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Dapat tayong lumago sa ating kaligtasan. At yan ay sa pakikinig at pagsunod, pagtalima sa kanyang mga utos sa atin. Hindi natin ito magagawa sa ating sarili, bagkus ang Diyos ang siyang naglalagay sa atin ng kakayanan, kaya walang sino mang Kristiyano magsasabing hindi ko kaya. Philippians chapter 2 verse 12 to 13, ganito ang pagkakasabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na ngayon ay kanyang iniwan sa Pilipos, na wala na siya nagbabantay at nagtutuwid sa kanila, nagdidisiplina sa kanila. Pero ang sabi ni Pablo sa Philippians 2:12, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Igawa ang ating kaligtasan hindi para maligtas, kundi ligtas na tayo, igawa natin ang ating kaligtasan. Isabuhay natin, kaya ba natin ito? Totoo ba itong utos ni Pablo na kaya natin? Totoo pong kaya natin. Bakit? Verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at pagsagawa. Kung mayroon tayong pagnanais na ituwid ang ating pagkakamali, hindi yan sa ating sarili lamang, kundi yan ay gawa ng Diyos sa atin. At kung gagawin natin isang bagay para matupad natin ang kanyang salita, hindi rin na ating sarili, kundi Diyos ang kasamang gumagawa nito sa atin. Kaya imposible sa isang Kristiyano na hindi siya lumalago sa kanyang kaligtasan. Kaligtasan pong pag-asa natin. Ito pong kaligayahan, kagalakan, pag-asa natin sa buhay. Habang tayo narito sa mundo, sapagat ang sistema ng mundo ay bulok, madilim, at napakasama. Kaya ang sabi, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Dapat naroon sa atin ang panginginig na kung hindi natin magawa, tayo po ay haharap sa Panginoon. So anong mga kaunawaan sa ating kaligtasan ang makapagbibigay sa atin ng pananagumpay sa sanlibutan? Dito po sa ating teksto ay mayroon po. Pero napakarami pong karunungan, kaunawaan ang natatanggap natin
sapagkat ang banal na kasulatan ay siyang ating kailangan. Subalit, batay sa ating tekstong pag-aaralan, may tatlong katotohanang dapat ating panghawakan upang mapagtagumpayan natin ang panganib ng sistema ng sanlibutan. Unang-una po, ayon dito po sa verses 15 to 17, Kristiyano ay ligtas na mula sa sanlibutan. Ligtas na. Ang Kristiyano ay ligtas na mula sa sanlibutan. Bakit pa natin babalikan? Na ang sanlibutan dito, hindi po yung physical na world o ang mga tao na nakatira rito, kundi yung sistema, yung pamamaraan, yung nagpapatakbo, nagpapairal sa buhay ng mga tao. Yung pandaraya, corruption, kasalanan, lahat po ng lusts of the life. Yan po yung sistema, yan po yung bulok. At hindi po yan kinagigiliwan ng mga Kristiyano. Ligtas na tayo dyan. Ang sabi nga ng Panginoon, na panalangin niya sa Ama, sila'y nasa sanlibutan, ngunit hindi sila makasanlibutan. Kung paanong ako'y hindi taga-sanlibutan, ganon din sila. Yun ang kanyang prayer. Chapter 17, basahin ko lang muli para pumasok sa ating isipan. John 17:15, ganito ang sabi, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila mga taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So ang salita ng Diyos, ang pag-asa natin, ito yung lampara ng ating paanan at liwanag ng ating landas. Upang tayo po ay makatakas, bagamat hindi na tayo makasanlibutan, ligtas na tayo, pero nandyan pa rin sapagkat naririto pa tayo sa mundo. Sila'y mga hinirang ng Diyos, o ang Kristiyano ay mga hinirang ng Diyos na mga iniligtas mula sa sanlibutan. Tanda natin mga kapatid, hindi maaring tayo'y alipin ng sanlibutan. Trabaho natin nasa sanlibutan. Pag-aaral natin nasa sanlibutan. Mga anak natin nasa sanlibutan. Buhay natin nasa sanlibutan. Pero tanda natin, hindi tayo alipin ng sanlibutan. Hiwalay na tayo sa sanlibutan. Kaya huwag tayo makiisa, huwag tayo makisaya, huwag tayo makilundag sa sistema ng mundo. Christians ngayon, nakikita mo sa mundo at ang mundo nakikita sa church. Sapagkat sistema ng mundo ang ipinairal sa iglesia at ipinamumuhay ang Kristiyano sa mundo, nakasabwat din ng mundo. Ngunit itong tandaan natin, ang isang hinirang ay iniligtas mula sa sanlibutan. Galatians chapter 1 verse 4. Ang sabi sa verse 3, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapang mula sa Diyos na ating Ama. Biyaya nawa at kaunawaan, kapayapaan na Diyos sa Ama ay sumaatin at sa ating Panginoon sa Kristo na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Tayo po ay iniligtas na diyan. Paano po? Una, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili sa ating mga kasalanan upang tayo maligtas sa kabayaran ng kasalanan at sa kasalukuyang sitwasyon ng kasamaan sa mundo. Kaya tayo iniligtas, kaya tayo mabisang tinawag upang ilipat tayo sa liwanag bagamat nandiyan pa tayo sa mundong madilim. Pero ang liwanag natin ay ang salita ng Diyos. At ito ay ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. So yun ang una. Ang mga hinirang ng Diyos ay iniligtas mula sa sanlibutan. At ikalawa, ang mga hinirang ng Diyos tumanggap ng banal na kalikasan. Banal. Pag sinabing banal, hiwalay sa kalikasan ng sanlibutan.
2 Peter 1:4, ganito ang sabi. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ngayon kung ang pagnanasa ng sanlibutan ay ating pong pinupuntahan at sinasagawa, nawawala po tayo sa bahagi ng likas ng Diyos, ang kanyang kabanalan. Now, ito'y malakas na tukso sa lahat ng mga taong nagtatrabaho sa sanlibutan. Andyan tayo lahat. Lahat ng tukso para dalhin ka, para kumita ka, para masenso ka, para tumanyag ka, mga kapatid. Matthew 6, dapat ang ating pangdepensa. Seek God's kingdom and His righteousness. Huwag kalimutan ng righteousness. At anong promise? And all things shall be added unto you. Hindi ka malulugi. Kung mamumuhunan kang una sa karian at katwiran ng Diyos, ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng profit, ng blessings. Kaysa yung habulin mo yung sanlibutan, iniwan mo ang Diyos, makukuha mo nga pero panandalian. Masisinsay ka lamang sa kabiguan. Gusto mong tumanyag, kaya makikisawsaw ka sa sanlibutan. Tumanggap tayo ng banal na kalikasan, ganun din dapat nating ipamuhay itong banal. Sapagkat sa pamamagitan na ito ay tumatanggap tayo ng kanyang dakilang mga pangako. Nang sa ganun tayo makatakas sa kabulukan ng mundo. Mag-isip tayo mga kapatid, palagi. Pakipag-deal natin. Pwede bang makipamatok ang isang banal sa makasalanan? Pwede bang makipamatok si Kristo at si Belial? Lumabas kayo sa ganung sistema. Hindi kayo malulugi. Sabi ko nga sa anak ko si Buboy, nawalan siya ng trabaho. Sabi niya, pinag-pray niya yung trabahong lilipatan niya kasi maganda yung pangako, kikitain. Pero nung magtrabaho na siya, nalulungkot siya dahil no work, no pay. Kanya pa ang pagkain. Ngayon nandun sa Dubai. Sabi ko sa kanya, kagabi lang nag-usap kami. Pinag-pray mo ba sa Panginoon yan? Opo, Papa. Pero bakit naghihirap ka? Nahirapan ka? O nga po eh. Kasi yung hinahanap ko hindi natupad eh. Sabi ko, ito, maging masaya ka, sasabihin ko sa iyo. Sa apply mong trabaho muli, unahin mo muna ang pakinabang mo sa Diyos. Na ang Diyos maluluwalhati, masamba mo siya, mabigyan mo siya ng kalawalatian sa araw niya. At anong pangako na? Isusunod lahat ng bagay. Bilang nagliwanag, tungtuwa yung anak ko kagabi. Opo, Papa. Kahit dito sa trabaho, pagtitisan ko na. Gagamitin ko po yung bunga ng Espiritu Santo sa akin. Sige, huwag kang mag-after sa kikitain mo. Mag-after ka sa pagluluwalhati mo sa Diyos at ang Diyos na magpapala sa iyo. Mga kapatid, itong sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. At hindi natin napapakinggan o napapakinggan natin pero hindi natin pinapansin dahil parang kontra sa ating sarili. Kaya hindi tayo lumalago. Ang totoong tibay natin as a Christian, alam natin, pinawakan natin ang katotohanan ng ating kaligtasan. Work out your salvation with fear and trembling. Nang sa ganun, mapagtagumpayan natin ang sanlibutan. Napakadelikado po ng sanlibutan, mga kapatid.
Maraming naghiwalay na mag-asawa. Maraming pong pinapatay at namamatay. Maraming nabibilanggo, nagkakasakit, nagiging inutil dahil po sa sistema ng sanlibutan. Ang pangako ng Diyos, kung ating pinangahawakan ang ating kaligtasan, ang ating relasyon kay Kristo, mapagtatagumpayan natin ang sanlibutan. Yan ay tinuro din ni San Juan dito sa kanyang sulat, chapter 5. 1 John chapter 5, verse 4. Ganito ang sabi ni John, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ang ating paghahawak sa ating kaligtasan na lumalago. Tayo'y niligtas para lumago. Tayo'y pinanganak para lumaki. Hindi tayo ipinanganak para manatiling sanggol. Lumago, lumaki tayo, mga kapatid. Yun po yung dumadaig sa sanlibutan. At pagdaig natin sa sanlibutan, magagawa natin kung anong dapat natin gawin, anong plano, anong desisyon. Bakit po? May liwanag sa atin na tayo'y gagabayan. Titus chapter 2, verse 11 to 12. Ano po yung liwanag na yon? Siyang gabay natin sa araw-araw. Titus 2:11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ng kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasulukuyang panahon. Tayo po ay lumalangoy sa biyaya ng Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos upang makita natin, ma-discern natin ano man ang dapat nating gawing tama na para sa ating kalaguan at para sa kanyang kaluwalhatian. Napakasarap po ang lumalago po sa kaalaman ng ating kaligtasan. Sapagkat dito malalaman natin na ang Kristiyano ay ligtas na sa sanlibutan. At ang Kristiyano ay hindi maaakit sa sanlibutan. Yan pong ikalawa. Ang Kristiyano ay hindi maaakit sa sanlibutan. Basahin natin muli ang 1 John 2:15 to 17. Yung ini-imply ng mga talatang ito, hindi ko ito pinaliwanag ng word for word. Phrase by phrase. Precept upon precept. Kundi implication. Ang sabi po sa 15, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Hindi lamang natin na mapapakinggan ang kalooban ng Diyos sa pangangaral, kundi sinasagawa natin, doon tayo lumalago sa ating kaligtasan. Tandaan natin kung sino po ang nakatira sa ating puso as Christian, bilang Christian. Kakalimutan siguro natin ating basahin ang 3 talata. Galatians chapter 4, nung tayo po'y maging anak ng Diyos, tulad ng pangako ng Panginoon sa kanyang new covenant na na-prophesy sa Ezekiel chapter 36 and Ezekiel chapter 11, ganito ang sabi, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Abba, Father. At ang sabi ni Pablo, ta-apply ito ni Pablo, nandiyan pala si Kristo sa kanyang puso, inamin niya. Kailan ito nangyari?
Nangyari ito nung sumampalataya siya sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi sa Galatians 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At dahil diyan, ang sabi niya, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung panghahawak ko sa kaligtasang gawa ng Diyos. Pinanghahawakan ko yung mga katungkulang hinihingi ng Diyos sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ganun po kaganda ang buhay natin. And 1 John 4:4, kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Greater is He that is in you than he who is in the world. Now, context dyan is about the Antichrist. Ang katuruan dito ni Serentus, marami siyang mga disciples na naniniwala sa doctrine of Gnosticism. Minamahal nila ang mga bagay kasi wala rang kaugnayan sa kanilang kaligtasan sa Espiritu. Kaya nagiinom sila, kumakain sila, nangangalunya sila, lahat ng gusto nila ay ginagawa nila. At itong kumakalat dito sa panahon ni John, ito'y matinding kalaban. At iba pa yan na pati ang Docetism na si Kristo ay isang phantom lamang, multo lamang. Hindi siya nagkatawang tao. Kaya matindi pong labanan dito, but greater is He that is in you than he who is in the world. Hindi kayo padadaig sa Antikristo na naghahari sa sanlibutan. Antikristo means they do not believe that Christ o God nag-incarnate. Sapagkat matter is evil and spirit is holy. So therefore, si Christ na isang spirit, hindi pwedeng makisa-isa sa matter. Because matter is wicked, evil. Kaya nga, doctrine din nila sa kanyang sarili, ligtas na ako, pwede kong gawin na lahat ng ibig ng laman ko. Wala namang kaugnayan sa kaluluwa ko. At yan din ang nangyari sa atin. Actually, bawat Kristiyano na-apply yan Wala naman nung pakialam. Manood ng bold picture. Makisama sa mga pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Papasok sa mga simbahan. Dahil sa pagkikipag-compromise, wag lang masira ang relasyon. Wala naman sa akin yan. Hindi naman, no. Sinasaktan mo ang banal na espiritu sa iyong buhay. Kaya marami rin sa mga Kristiyano nagiging kaakit-akit ang sistema ng mundo. Why? Malaking pakinabang Tanda natin, yung aral ni St. Peter, pinapaalala niya mga dayuhan lang, foreigner lang kayo sa mundong ito. Hindi nakapako ang paa ninyo sa lupang ito. Hindi kayo mananatili dito. Mamamatay kayong kasama ng mundo. Magugunaw kayong kasama ng mundo. Pero kayo ay tagalangit. Temporary lang mga bagay dito. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his one soul? Ang Kristiyano ay hindi dapat naaakit sa sanlibutan. Nakakalungkot po yung mga diskuhan ng mga Hillsong. They profess to be Christians but they are dancing in the music of Satan. Nakakalungkot po. Maraming naiinggit dyan, mga totoong Kristiyano. Inaawit pa nila. Yan po ay isang bunga ng deceitful spirit. Mas maigi pang magpatugtog ako talaga ng worldly. Sa kabukiran, maraming bukid. Kaysa sa Christian, pero mixed with pandaraya po yun At yan ang nangyari ngayon sa church. Maraming church ang sumasayaw sa ganon. Bakit po nangyayari itong
kamunduhang ito, sistema ng mundo. Number one cause talaga ay yung pagtataksil ni Satan sa Diyos. Si Satan, isa po siyang nilikha ng Diyos. Tinawag siyang angel of the morning. Pero yumabang, gusto niyang magkaroon ng trono, ibaba pa sa trono ng Diyos. Kaya siya ay binagsak sa lupa. At sa kanyang pagtataksil nito, dinamay niya ang lahat. At tinukso, dinisib si Adam and Eve, sila'y nagkasala, pero ang mabigat doon, yung consequence of sin, nasa atin lahat, yung bigat ng karumihan, kasamaan ng sanlibutan, nasa atin. Kaya tayo pupunta ron sa impyerno. Pagtataksil ni Satan. Genesis chapter 3, verse 1 to 6, di ba? Kung paano nagtaksil si Satan. Dinisib niya si Eve, unang-una, sa physical desire. Tungkol doon sa bunga ng puno na ipinagbabawal ng Diyos. Verse 6a, ang sabi rito, kaya't nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin. See? Gustong kumain, kanyang physical. Gustong kumita, mas malaki ito. Mas tatanyag ako dito, mas makikilala ako dito. Physical desire. Matanda natin, sa mundo natin, yun ang sistema ng mundo. Mapakita sa iyo kung ano yung malaking pakinabang para sa iyo. Kaya nga, nagahari po ang sistema ng mundo. Nang bunga daw, mabuting kainin. Ibiyay ng Diyos ito eh. Then ikalawa, emotional desire. Verse 6 again, continue. Kaya't nang makita ng babae ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin na dapat naisin upang maging matalino. Nandun yung kanyang pagnanais, emotional, na siya maging tanyag, maging matalino sa lahat. Ma-under ko lahat ng mga tao sa katalinuhan ko. Hindi ko naman nila lahat, pero maraming matatalino mayayabang. Hindi marunong magpasakop sa mga walang pinag-aralan o sa mga mababa. Fifth commandment yan. Children, obey your parents. Tagus yan sa lahat ng pag-obey, sa lahat ng nakatatanda o sino man tao. Ano man posisyon. Pero yan ang layunin ni Satan, na maghari kung sino yung dapat maghari, tulad ng nitong sila si Rentos, mga Gnosticism, sila'y may marong kaalaman mula sa Espiritu. Hindi kami nagpapa-under sa turo mo, Apostol John. Mas magaling kami, mas matalino kami, mas mahusay kami mag-explain ng aming doctrine. Then, ikatlo, intellectual desire. Doon pa rin sa verse 6. Sa huli, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. Na dapat naisin upang maging matalino. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Intellectual. Wow. Pero walang hihigit po ang pananagumpay ng ating tagapagligtas na si Kristo. Kung nagtagumpay man ang pagtataksil ni Satan until now, at pati mga Kristiyano, dala-dala nito, mas higit ang tagumpay ng ating tagapagligtas. Tignan natin kung paano tinanggihan ni Christ ang pagtataksil ni Satan. Ano ang kanyang katuwiran? Ano ang kanyang panangga?
Matthew chapter 4 verse 1 to 10, the temptation of Christ. Nandun rin po yun eh. Tulad ng Genesis chapter 3 verse 1 to 6 yan. Tingnan natin kung paano nagtagumpay ang Panginoon, the second Adam. At tagumpay niya ay laging nakadepende sa banal na kasulatan, sa salita ng Diyos. At tayo din dapat nakadepende tayo sa ating kaalaman ng ating kaligtasan. Sino tayo, sinong Diyos sa atin? Mula sa banal na kasulatan. Tingnan nyo ang tukso at panawagan ni Satan sa verse 2 to 3. Ito'y physical na panlinlang. Physical na panlilinlang ni Satan. Ang sabi sa verse 2, Matthew 4, verse 2, siya ay 40 araw at 40 gabing nagayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Inantay ni Satan na maging gutom si Christ o mayroon siyang hangaring kumain. Ano mang isubo mo sa isang gutom, kakainin yan. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. So anong nakita? Makapangyarihan ka, anak ka ng Diyos eh. Kasama mo ang Diyos. Sige, gawin mong pakinabang yung business na ito. Yung batong ito na ikabubuhay mo, gawin mong pakinabang. Make it a bread. Nang sa ganun, hindi ka magutom. Diba sa atin? Basta lang kumita, kahit anong negosyo, kahit anong transaction, kinakagat natin, basta may pakinabang, gutom eh. Pero ang sagot ni Jesus Christ, verse 4, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tanda natin, ang kapatid. Tayo'y nagsisikap para mabuhay sa mundong ito, mabihisan tayo, matanyag tayo, makilala tayo, pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang totoong buhay mo, hindi lamang kayo nabubuhay sa mga material na bagay, sa inyong pakinabang sa mundo, ang totoong buhay nyo as Christian is the Word of God. Ito yung ating pagkain. Salita ng Diyos na nanatili magpakailanman. Mawala ng langit, mawala ng mundo, pero mananatili ang salita ng Diyos na siyang pagkain nyo. Na siyang makapagbibigay sa inyo ng totoong buhay. At yan ang sinabi ni Jesus Christ. Hindi alam ni Eva. Sapagkat si Eva, basta lang nakarinig siya ng salita ng Diyos anong utos kay Adan. Hindi first hand yung kanyang pakikinig. Pero ito namang si Adan, pinabayaan niya, pinanonood niya lang, pinapakinggan niya lang yung dealings nila. Saka na tayo pagdating sa mag-asawa. So, physical na panlilinlang ginawa ni Satan, tulad kay Eva. Din ikalawa, panawagan ni Satanas, katanyagang panlilinlang. Verse 5 to 6, ang sabi ni Satan, pagkatapos, ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y mag-iutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Well, gumamit pa si Satan ng salita ng Diyos. Huwag tayong maniwala kung sino-sino lang ang nagsishare sa atin ng salita ng Diyos na wala po sa konteksto. At huwag rin tayo mag-share ng salita ng Diyos sa pader, sa semento, o sa kahoy. Ay, ibig sabihin, kung ang puso niyan ay pader, hindi tumatanggap dahil meron siyang klaseng iba. Huwag mo nang siringan. Kung kahoy ang puso niyan, kailangan ipag-pray natin para palambutin ng Panginoon. So, preaching ang word, hindi basta binibitiwan to para lang magpakita na magaling kang mangaral. Dapat mayroon kang
purpose. May layunin. Biro mo, dinala ni Satan si Jesus Christ doon sa tuktok ng templo. Aba, isa lang makakita sa kanila, nandun sa pinakatuktok, napakatala siyang parang, hindi ko alam kung kasintulis nung sa Iglesia ni Cristo. Ganun ang kanila. Pag ganun katulis, mga kapatid, sikat! Maraming tao! May medyang kukuha dyan! Bantog, magiging headline sa balita, may isang tao nandun sa tuktok, di ba? Sikat ka na. Hindi ka pa man lumulundag, sikat ka na. At pinalulundag pa ni Satan sapagkat naniniwala si Satan na tapat din ang Diyos na nagsabi, sasaluin ka ng mga anghel. Hindi nagsisinungaling si Satan dyan. Nag-quote siya ng word na totoo, na salita ng Diyos. Pero wrong context. Hindi sa pagpapakamatay. Marami tayong ganun eh. Basta't makita tayo, makilala tayo, okay lang. Makunan tayo ng selfie-selfie. Tapos, publish mo agad. Sikat ka na. Pero ang sagot ni Jesus Christ, verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat! Salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, plano ng Diyos, ang laging pinangdidepensa ni Jesus. Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoong Diyos. No, kung mayroon tayong ginagawa na sumisikat tayo, ang sabi po ni Jesus Christ, huwag mong tuksuhin ang Diyos. So yun po yung katanyagang panlilinlang. Pangatlo, panawagan Satan ay para sa kapangyarihang panlilinlang. Verse 8 to 9. Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Sarap pumunta sa bundok, ano? Yung mga nag-hiking. Anong fulfillment na kukuha nila? Sarap umakyat sa bundok, no? Hanggang doon lang. Kaysa yung makinig ng salita ng Diyos. Kaysa dumalo sa mga pagtitipon. Pero dinala rito ni Satan, ang Panginoon. Muli dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanyang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. Wow. Pangarap. Bibigyan ka ng magandang ambisyon para maabot mo ang iyong pangarap. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ibibigay ko sa iyo. Wow! Ang sarap mangako itong satanas na ito na parabang siyang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Ibibigay niya raw sa kanya, kay Jesus Christ. Now, who is Jesus Christ? John 1:1 and 1:3. He's the creator of all things. God. Bibigyan raw sa kanya kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Yun na. Kung ipagpapalit mo ako sa iyong pangarap, kung susundin mo ako sa iyong pangarap, bibigyan ko sa lahat yan. Tinularan niya ang Panginoon. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you. Kitang-kita natin, siya po ay false, peke na mga ngaral. Magbigay ka sa Panginoon 1,000 at ibabalik sa Kanya sa iyo siksik, liglig at umaapaw pa. Ganyan ako noon. Pero salamat sa Panginoon, iniligtas niya tayo sa ganong paniniwala. So ito yung ginagawa ni Satanas. Kapangyarihan na panlilinglang.
Ang sagot ni Jesus Christ, verse 10, sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagat nasusulat again. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Anong pinapakita sa atin? Laging nakadepensa ang Panginoon sa salita, sa kalooban ng Diyos. Yun din dapat ang buhay natin. Nakadepensa tayo sa salita ng Panginoon tungkol sa ating kaligtasan, tungkol sa ating relasyon sa Kanya, tungkol sa relasyon natin sa ating kapwa. Dapat doon tayo nakabaon. So, wala pong pagkakaiba sa mga unbelievers at believers. Ang mga believers din ay tinutokso din ni Satan. At ang masakit, malaking kahihiyan sa Diyos, malaking kahihiyan sa iglesia, malaking kahihiyan sa pamilya, kung Kristiyano mismo kumakagat sa pakana ni Satan. So yun po dapat nating tandaan. Ang Kristiyano ligtas na sa sanlibutan. Ang Kristiyano hindi dapat maakit ng sanlibutan. Bakit po? Sapagat ang totoong Kristiyano according to 1 John 2:12, 15 to 17, hiwalay na sa sanlibutan. Divorce na tayo sa kanila. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Malibang makipagbalik ka sa Kanya. Mayroon tayong kalayaan pagdating dyan. Kaya nga, bawat tumarating sa atin na sistema sa mundong ito, kilatisin nating maigi. Kilatisin nating maigi. Ito ba kalooban ng Diyos? O ito ba kay Satan? Hindi Satan. Gwapo ito eh. Mabait. Tsaka matulungin tong taong ito. Hindi Satan yan. Hindi siyang tinutukoy natin, but the system. Verse 16 sa ating text, ang sabi, sapagat ang lahat ng nasa sanlibutan, the system of the world, lahat, mabuti man tao, mabait man, reliyoso man siya, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, kilatisin natin maigi, mga kapatid. Paano tayo humaharap sa mundo? Paano tayo nagliliwanag sa mundo? Paano tayo nagtitimplang asin sa mundo? Dapat magtimplang biyaya ang ating pananalita para tayo kauhawan at panabikan ng mga taong hangad ay pakinggan ang iyong mga salita na puno ng biyaya. So, ano pong mga aral makikita natin dito? Una, ginagamit ni Satanas ang sanlibutan upang magsumamong lagi sa ating laman. Yung ating remaining sin, ang ating laman. Diyan lagi nagsusumamo si Satanas sa paraang panlaman. Araw-araw, bawat minuto, diyan niya tayo tinitira. Sapagat ang laman, kung hindi nakukontrol, ito ay mapaghimagsik sa ating likas na kasalanan. But remember this, in all things, God works together for good to those who love Him and to those who are called by His name. Kaya ang tukso sa mundo, temptation of this world, system, ay mga paraan kung saan sinusubok ng Diyos ang ating kakayanan. Sinusubok ng Diyos ang ating pagkatao. Lesson 5, Providence of God. Paragraph 1 or paragraph 5, I'm sorry. Pinapahintulot ng Diyos na tayo'y mahulog sa kasalanan. Hindi para tayo ay maparusahan tungo sa impyerno, kundi upang makilala natin sa ating sarili, tayo'y makasalanan pa. Ikalawa, tayo'y nangangailangan pa ng Diyos. Tayo'y mahihina pa.
upang tayo makapanumbalik at tumibay sa Kanya. Ginagamit ng Diyos ang temptations na ito. Kaya nga, kilalanin natin ang temptation. Sabi ni James chapter 2, na kung kayo tinutokso, hindi Diyos ang nanukso sa inyo, may kapahintulutan sapagkat tayo po'y natutokso sa ating mga sariling laman. Kaya nga, kilatisin natin ang bawat dumarating sa buhay natin sapagkat sinusubok ng Diyos ang ating katapatan sa Kanya. Matanda natin, mga kapatid, ang sanlibutan ito ay hindi natin tahanan. Hindi natin ito tahanan. Dapat nating ibigin si Kristo kung saan naghanda siya ng ating totoong matitirhan. John 14, verse 2 to 3, di ba ang sabi ni Jesus Christ? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pupunta roon at maihanda ko na ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay kasama ko. Huwag natin ipako, huwag natin isemento ang ating mga pasamundong ito na parang ito ng pag-asa natin at buhay natin. Huwag, sapagkat hindi tayo tagamundo. Tayo'y inaantay na mga kasama, inaasahan na kung saan si Kristo, naroon din tayo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa liwanag po ng inyong pong mga salita. Kailangan namin, totoo, Panginoon, ang lumago sa kaligtasan sapagkat kung hindi po malago ang aming pagkakilala sa inyo, sa aming totoong relasyon sa inyo, magwawalang bahala kami at matutok sa kaming madali. Tulad kami ng mga alon na tinataboy-taboy ng mga ihip ng hangin ng katuruan sa mundong ito. At kami mapipinsala lamang sa aming pong pananampalataya. Kaya tulungan niyo kami, Ama, na magbulay kami ng inyong salita. Kaligayahan namin ay ang salita ninyo. Aming bulay-bulayin to araw at gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.